good day sa inyo mga katiktik. Meron tayo ditong Vivo V25 Pro at naka Google account po ito mga katiktik. Ayan yung pinapakita ko sa inyo at take note, this is Android 14. So una natin gagawin mga katiktik is i-connect sa Wi-Fi and then long press natin yung hold volume up, volume down hanggang sa may enable natin ang talkback. And then mag-draw tayo ng inverted na letter L. Yan. Parang letter L na babaliktad. Hindi gumagana kaya L na lang. So pinipiliin natin yung screen search at pindutin natin yung globo sa keyboard, yung globe. And then dito mga katiktik is next lang natin. Yan, next. Pagkatapos gagamit tayo dito pag lumabas to, itatap natin anywhere and then 3 fingers i-slide lang natin. Piliin natin yung settings, allow. Tapos pagkatapos noon mga katiktik, kailangan natin i-turn off ang talkback. So para ma-turn off, long press ulit ng volume up, volume down. Ayan o. Talkback is turn off. And then ibaback lang natin, piliin ang braille display. Ito, go to talkback and then slide natin dito sa baba mga katiktik, accessibility menu, turn on and then allow. Got it? Tapos nauna natin yung accessibility menu. Kung nakita nyo, nagkaroon tayo dito ng parang green dito sa ito ibig sabihin yung green. So piliin mo yung assistive yung mga katiktik. So ito, next keyboard natin siya mga katiktik. Next keyboard. O, try natin dito mga katiktik i-type kung ayan o, easy share. Ayaw niya mga katiktik. So minsan sa internet yan, that pinindot natin yung set feedback and then pipiliin natin dito yung legal help. Yan, pag lumabas to, play natin. Piliin yung YouTube. Yan, itap mo yung YouTube. Yan, agree. Ayan, so nandito na tayo sa browser ng ating cellphone mga katiktik. At dito sa taas, i-type pa rin natin yung mga nakasanayan natin na i-type dati. Yan o, kita naman siya mga katiktik. I-zoom mo na lang. Pero mas maganda kayo manood sa sa PC. O cellphone, kaya din. Landscape nyo lang, i-zoom mo yung tinatype natin. Kita naman yung mga katiktik. Kung ano yung tinatype natin, gayahin mo lang para di ka maligaw. So pindutin mo yung settings, allow. So nakapasok na tayo sa settings. Ay papakita sa inyo yung phone na yan o, P25 Pro Vivo Android 14 siya sabi ko. Bypass, para ma-bypass natin yung Google account, puntahan natin tong system, itong phone clone. Type natin yung phone clone. Yan. System, phone clone. Agree lang natin. Ayan. Tapos piliin natin dito yung this is my new device. Ito sa baba. Yan. Ito itatap natin yung this is new device. Kailangan din natin dito mga katiktik ng isa pang Android cellphone, kahit anong Android na cellphone mga katiktik. So ito, meron tayong ginagamit dito mga katiktik. Ibang phone din. Yan. So yun. Yan, allow mo lang yung mga katiktik hanggang makarating sa scan. At ito, kailangan mo mag-download ng Easy Share. At piliin mo naman dito all device sa kabilang phone mga katiktik. So yun ang kailangan mo dyang i-download, Easy Share na app. So antayin lang natin mag-connect tong dalawang phone. Yan. Dapat i-unselect mo lahat and then dalawa pala yung ano dito mga katiktik. Activity launcher kailangan mo rin i-download. Para yun ang ita-transfer mo sa kabilang phone. Ayan, so activity launcher at saka Easy Share yung i-download mo para ma-transfer mo doon sa ating P25 Pro. Ayan, so pag na-transfer na yung activity launcher, ayan, mag-check naman yun mga katiktik. Pipindutin naman natin yung parang clock doon sa taas ito. And then install natin, open yung activity launcher, open natin. So yung activity launcher natin ang gagaling dito sa luma natin na phone o sa ibang phone. Ayan. Magagamit pa ulit natin yung ibang phone mamaya. So punta ka dito sa Android setup. Piliin mo yung walang setting na icon. Yan, katulad nito yun, oh. Yung deferred
trampoline activity. Tapos start mo. Ayan, next. Next, and then no cable. Copy without cable. Ayan, next. So dito mga katiktik, ayan, ito, use Google account. Ayan, pag nakapasok ka dyan, mag-smile ka na mga katiktik dahil malapit na tayo matapos sa ating process. So dito mga katiktik, kailangan mo mag-download ng Google app, yung letter G. Ayan, meron na ako mga katiktik. Kung wala ka pa, download mo lang yan sa Google Play Store. And then sabihin mo, set up my device. Ayan. Kung hindi naman siya makinig sa yung mga katiktik is, kailangan mo lang i-type set up my device sa Google mismo. And then magaganyan na siya, getting started. And then next mo lang, antayin mo lang ito mag-connect yung dalawang phone natin. Ayan, next. Then copy. Enter lang natin yung password ng ating cellphone. Yung lumang cellphone, yun yung my password. Copying your account. Ayan yung nakasabi niya mga katiktik. Copying your account. Ang ginagawa niya is tinatransfer niya yung, kinakopy niya yung Google account dito sa ating isang phone, dito sa ating B25 Pro. Pupunta yan sila. Ayan, copying to your other device. Connecting to your other device. Yan, ito pag don't copy na lang yung iano natin doon, pipindutin. Tapos na po yan makopy yung Google account ng ating isang device papunta sa ating B25. So yun, don't backup na lang ang pipindutin nyo dyan, pipiliin, and then next na lang yung mga katiktik. Ayan, skip. No thanks. So malapit na tayo matapos. Konti na lang mga katiktik, huwag kayo bibitaw yan. Normal lang po yan, parang mag-start yan, ini-next mo lang yan, pipindutin mo na lang yan hanggang makarating ka sa home screen. So ito, don't copy na yung natin dyan, pipiliin. Next, ayan copy na yung account. Successfully added na po yung account. Ayan. So next na lang, accept, next, skip. Ayan. So sundan nyo na lang mga katiktik. Madali lang yan masundan. Basta Android 14 lang yung iyong B25 Pro ay hindi ka po problema dyan. Pero kapag mataas na yung version like Android 15 is hindi po siya working sa ganitong process. So ayan natanggalin lang natin yung ating na accessibility kanina. Ayun, wala na yung green. So maraming salamat sa panonood mga katiktik. Hanggang sa susunod na video.